Virgo, welcome dito sa December reading mo. So, ito ay silip kung ano ba yung mga posibleng parating sa'yo ngayong kabuuan ng December. Leo, kung bago ka dito at gusto mo maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na rin yung aking FB page, Instagram, and TikTok. Send ka lang ng PM sa aking FB page kung interesado ka sa personal reading. Tandaan ninyo guys, hindi ako nagre-reply sa mga comments. So kung magko-comment kayo dito or sa FB, nagtatanong kayo about personal reading, hindi ko po sasagutin. Okay? Yung mga PM lang po. At Virgo, gawin mo lamang itong gabay. Just a disclaimer, itong mga ganitong card readings, walang guarantee kung totoo or magkakatotoo. Hindi rin ito personal reading, kaya for sure, pwedeng hindi mag-resonate sa iyo, pwedeng hindi mag-resonate sa iba. Okay? Yung link at details about my FB page, Instagram, etc. Hanapin mo lang, ilalagay ko sa description. Virgo, ibibigay ko sa iyo yung lucky day, lucky numbers mo. Hindi ko na ito uulitin. Isang beses ko lang papasadahan sabihin. Handa mo yung pen and paper mo. Pwede mo namang i-pause yung video kung masyado kang nabibilisan sa akin. Pwede mo ring i-rewind kung may lumagpas, no, na hindi mo nakuha. Okay, Virgo. Lucky day mo Friday. Lucky numbers mo 56, 57, 3, 36, 8, at saka 26. Iko-cross out ko lang yung listahan ko para alam ko kung ano yung mga tapos na. Ayan. So, ano muna yung overall energy ninyo? Virgo, itong December. King of Wands. Ano naman yung posibleng challenge? Temperance. Ano naman yung posibleng blessing? Hermit. Ano naman yung posibleng next na mangyayari? The Chariot. Ano naman ang posibleng outcome or kabuuan, ending, patutunguhan ng lahat ng ito? The Lovers. Okay. Okay, so ang nakikita kong challenge dito is more tungkol sa relationship mo with the fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. No? Ayan. The struggle for you is pwedeng, hindi ko alam kung hiwalay na kayo neto o hindi. Kasalman kayo neto o hindi. Pero pwedeng yun yung main concern mo itong buong December, itong relationship mo with this person. Okay? Pwedeng nagkakaroon kayo ng ng pagkakalabuan o problema itong person na ito. Hindi ko alam kung matagal na nagsimula to, mga issue na to, problems, pero yun yung malakas na energy ng December mo. Dealing with this person, dealing with this relationship, romantic man yan or hindi. Pero I guess it's more on romantic. No, yun yung nakipick up ko dito sa mga cards mo. And the challenge for you is Temperance card. Okay, so we are talking about a strong energy ng Sagittarius to be exact. Kasi Temperance, no? Represented by Sagittarius. So pwedeng talagang itong person na ito yung challenge para sa iyo. Ito si fire sign, ayan, very consistent, no? Dito lahat nagsisirculate yung energies mo ng December, pati challenge mo yung pa rin. Si Sagittarius pa rin. No? Parang romantic. Hindi ko alam. Pero mukhang kailangan mo ng healing dito. Kailangan mo ng mag-move on, ng recovery. Pwedeng nahihirapan ka dun. Ito kasi napunta siya sa challenge eh. Paano mo kakalimutan tong person na to? Paano ka mag-heal from this person? Ano man yung mga ginawa niya sa iyo, yun yung pinaka-challenge mo. Itong person na ito. Okay?
So, yung magiging blessing para sa iyo is the Hermit card. Ikaw na ikaw ito, Virgo. Ikaw ang nagre-represent ng Hermit card. So, ang blessing mo is, Virgo, finally, you will gain some clarity. No, you will find the answer that you are looking for. And itong pagiging solitaryo mo, if ever na naghiwalay nga kayo nitong person to, syempre may healing, may move on. So, I assume na pwedeng nag-end na yung relationship ninyo. No? So, ang blessing mo is, if you are in this kind of relationship na pwedeng toxic or nakakasakit para sa iyo, so, pinaka-blessing mo muna is yung pagiging mag-isa, pagiging solo. Kasi dito, during this time na ikaw ay mag-isa solo, ay may mga bagay na madidiscover ka sa sarili mo. Sabi ko nga sa'yo, makukuha mo yung clarity, yung answer na hinahanap mo, mai-enlighten ka eh. So, this is more on a spiritual journey. A spiritual awakening para sa'yo. Spiritual discovery. Meron kang madidiscover dito. At malalim yun. Yun yung blessing mo. No? Na kahit ikaw ay solo, mag-isa, may nagain ka eh. May nagain ka out of this pagiging solo. Okay? Yan yung pinaka-blessing mo. And when it comes to kung ano yung pwedeng susunod, you have the Chariot. So, pwedeng may Cancer energy. Kung wala, disregard mo. No? Ibig sabihin lang nito, you are already moving forward. Kasi dito sa Chariot, pwedeng namili ka na eh. May dalawang pwedeng may dalawang paths ka dyan. Dalawang options. At sa tingin ko, yun yung susunod na gagawin mo. Whether to move forward or not to move forward. Yun na yung susunod para sa iyo. Mamimili ka lang ng isa. No? Magiging stuck ka dyan o mag-move forward ka. Yun yung susunod na mangyayari. And eventually, yung pinaka-outcome mo is the Lover's card. So, this is a major decision. Kaya nga, sa tingin ko, dahil ikaw ay naliwanagan na dito pa lang sa blessing card mo, up to the next one, kasi makakapili ka na. Finally, eto na yung outcome, kung ano yung napili mo. No? Pwedeng nakapag-desisyon ka na dito. Kasi itong Lover's card is a card ng decision. So, pwedeng ang pinaka-outcome mo is pangangatawanan mo na kung ano yung mapipili mong decision dito sa Chariot. Kasi dito mag-move on ka na eh. Pero depende nga eh kung pipiliin mo bang mag-move on dito o hindi. Pero nakikita ko sa Lover's card mukhang meron ka ng decision dito na napili at iyon yung pangangatawanan mo. Okay? So, pwedeng meron ding energy ng Gemini, okay? Temperance, Sagittarius, King of Wands, fire sign, Sagittarius, no? Hermit, ikaw, Virgo. May Cancer, may air sign, Gemini. To be exact, Gemini ito. Gemini, Cancer. Pero kung walang mga ganyan signs, disregard mo na lang, no? So, yan. Yan yung pupuntahan, which is itong whether to stay or not to stay in this kind of love, partnership, or marriage, yung tinutukoy dyan. At mukhang pangangatawanan mo yung decision mo dito. Yun yung pinaka-outcome. Kasi dito pa ang makakapag-decide ka na eh. So, tignan naman natin ano ba itong mga posibleng paparating sa iyo. First week, second week, third week, and fourth week. Sa first week mo, wow, may mga sunod-sunod na pangyayari. At itong mga pangyayari na ito ay napaka-importante sa magiging future mo. Kung ano man ito. Pwedeng sanga-sanga, parang domino effect, no? Ano naman yung meron sa second week mo, paparating? Pwedeng sa second week, may aalis na sa buhay mo. At mukhang tao to. Someone
is living your life. O baka na nga si Sagittarius yun, si fire sign. O diba? O baka talagang, baka papatak yung pag-alis niya by December 2nd week. 3rd week naman, you have dealings or relationship with a younger woman. O kung sino man tong tinutukoy dito, romantic relationship man yan o hindi, or dealing with someone, basta babae at mas bata, no? And for the 4th week naman, you have spiritual guidance, protection from harm, okay? So, kung may mga umaali-aligid sa iyong panghanib, hindi yan magwawagi kasi protektado ka. Protektado ka ng iyong angels. O, diba? And for your closing message and advice, Virgo, itong December, uy, nako. Hindi talaga tayo gino-joke. Tingnan mo. Basahin mo. Ikaw ang magbasa. Dito sa left card, unang lumabas, spiritual guidance, protection from harm. Dahil yan sa angel mo. At tingnan mo itong closing message mo. Protected by angels pa rin. You are cherished by the angels. Virgo, hindi ka talaga binababayaan ng angel mo. Mukhang tutok na tutok. Gwardyado ka. At hindi niya ikaw hahayaang mapahamak ka. Kaya for sure, kung may aalis sa buhay mo rito, kung may mga taong yan, tao na ito yung mga tao na hindi talaga meant mag-stay sa buhay mo, sa tingin ko. At ikaw ay protektado ng angel mo. Every step of the way, kung ano man itong pinagdadaanan mo, ikaw ay guided. Okay, pwedeng sila rin yung nagbibigay sa iyo ng guidance sa kung ano yung mga naiisip mong gagawin. Pinoprotektahan ka nila. For sure, Virgo. At you are very blessed indeed. So, Virgo, I hope nagustuhan mo to. And if you did, don't forget to like and share. Take care and God bless.